Isa ng tinaguriang star ng Manila Zoological and Botanical Garden, ang elepanteng si Mali. Ilang henerasyon na nga ng mga dumadalaw sa zoo ang pumukaw sa puso ng bimong elepanteng dinala sa Pilipinas mula sa Sri Lanka. Pero panawagan ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, dapat nasa isang elephant sanctuary si Mali para hindi ito maging malungkot. Pero sabi naman ng pamunuan ng Manila Zoo, masyado nang matanda si Mali para ibiyahe pa. At kasi ilang taon na si Mali, di ba? 38 years old, 39 makakausap na. natin si Dr. Donald Manalastas na Zoologist 5 ng Manila Public Recreations Bureau. Good morning, Doc. Good morning po, Doc. At syempre, makasama rin po natin ngayon si Jana Sevilla, ang campaigner mula sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Good morning sa iyo, Jana. Good morning. Good morning. Salamat sa inyong pagbisita sa amin. So, Jana, sa tingin nyo, talagang dapat dalhin na sa Thailand itong si Mali? Matagal na po dapat siyang dinala sa Thailand. Hindi na sana tayo umabot pa sa ganito na kung saan may sakit na si Mali bago natin siya ilipat sa isang sanctuary. Pero hindi ba mas makakasama kaya sa kanya ngayon yun na medyo kung may sakit nga siya, bibiyahe ba natin siya? Ang sakit kasi ni Mali ngayon is related sa mga paa niya. Okay, At yung sakit na yon ay matutugunan lang kapag nagpunta na siya dun sa sanctuary kung saan merong mga elephant experts. Mas malawak na mapaglilibutan niya, malambot yung surface ng sanctuary dahil ito ay parang grassland, sa may maraming mga puno, damo. Yun sana yung makakapagpabuti ng ng kondisyon niya. Kaya lang habang nananatili siya sa Manila Zoo, nag-worsen lang yung condition niya. Lalong lalala. Doc, sinasabi niyo po na hindi tamang ibiyahe sa ngayon kasi mas magiging delikado para sa kalusugan ni Mali. Kahit na po nagsabi na rin po yung Sri Lankan government, may sulat po dito na yung long distance transportation may be severe, stressful to her and could be life-threatening since she is fairly old. Tapos meron po sinulat sa akin si Dr. Richardson na wala po talagang 100% pagka when dealing with these animals dahil napakaselan po nila because they are wild. Ito po ang problema nito. Lalo na po yung malaking factor po, yung age factor po niya. Pero okay, kung sa Doc, so sabi niyo nga may sakit po ngayon, sa tingin niyo ba siya ba talagang dapat pang ialis sa Pilipinas? Ano ba, gumaling na siya? Hindi naman po. Ang sinasabi po ni Dr. Richardson ay potential food problems. May overgrown cuticle, potential food problems. Nagawan po namin ang paraan na yun. So, ang ginagawa po namin paraan, meron po kaming sample na eventually natatanggal-tanggal. Tapos meron pong yung trainer po niya, yung caretaker niya, may ginagamit pong nipper na tinatanggal po pa unti-unti rin. Tapos ngayon po, meron kami po na volunteers, protected contact trainers sila. So ngayon po, instead na inuna po namin yung paa po na i-train para maisubmit, para maiayos, ang pinapauna po sa amin ng Bureau of Animal Industry ay kuhaan po siya ng dugo. So ang tinetraining po namin ay para kuhaan po ng dugo. Nandito po, may mga litrato naman po na magsusunod. Unang-una kasi wala tayong elephant experts dito sa Pilipinas simply because wala naman tayong native elephants. Yung sinasabi nila na ginagawa nilang training para kay Mali, sa tingin po namin ay mali. Dahil ayon na rin sa suggestion ng mga elephant experts, you don't train an elephant for blood work before foot care program. Kasi kapag ka na-traumatize siya sa blood work, you will never get the elephant to para makipag what you call this, parang makipag para sumang-ayon sa mga gagawin mo for foot care, which is in foot care, yun yung number 1 cause ng death ng elephants in zoos. So you're saying na parang ito mga ginagawang paraan ngayon ng Manila Zoo, hindi sapat para... Hindi sapat. Although we acknowledge yung lahat ng efforts na ginagawa nila para kay Mali, but the fact remains na it will never be enough. Pero Jana, Mali has been there for 38 years, almost 39 according to Doc. So, nakikita naman natin, apart from the other observations na napapansin ninyo, na okay naman si Mali. So, bakit hindi sapat? Hindi siya okay. First of all, let me clarify that. Hindi siya okay. She is showing signs na she is in pain. Tinataas-taas niya yung mga paa niya. Which is, yung bayan yan, yung nakikita natin, yung bayan, signs yan po. ba yan? Tinataas-taas na yung mga paa niya. Ibig sabihin, she is resting, she is distributing the weight
sa iba pa niya mga paa. Okay. Nakikita rin siya sumasandal sa mga pader, which is showing na she is resting, na pinapakita niya na sinasandal niya yung weight niya doon sa mga pader. At according sa mga elephant experts, ito yung mga parang basic signs na nagpapakita na ang elepante ay in pain. Pero ang sinasabi niyo rin, it's too late na rin. Parang sabi niyo, dapat matagal nang ginawa. Eh ngayon, Matagal na. matagal sakit na siya if ever. Kung iba biyahe, hindi ba delikado yun? Yung pagbiyahe Para kasi kay sa mga Mali? elepante, it's routine. Hindi siya yung unang beses pa lang nagagawin. Isipin nyo, from circus to circus, binabiyahe ang mga elepante. From zoos to sanctuary, binabiyahe ang mga elepante. Yes. And we understand na ito yung primary concern ng mga tao. So we are going to hire only the world's best elephant experts to ensure na magiging successful itong pagbiyahe kay Mali. Kahit Although, hindi sanay si Mali doon. Dahil for the longest time, hindi siya bumabiyahe. yung pag-transfer naman kay Mali, magkakaroon naman ng training dito. Hindi naman siya yung basta-basta ililipat na lang bigla. Okay. May training na gagawin Iko-condition dito. pa. Yes, Okay. tama. Teka, ito Jana, sabi ng mga nanonood sa atin, kayo, tumutulong ba kayo ngayon sa Manila Zoo para doon sa pag-aalaga kay Mali dahil nga doon sa kanyang kondisyon ngayon? We are doing what we can to expedite the transfer of Mali, which The transfer. is... Yes. Sa transfer, okay. Pero yung pagbibigay halimbawa ng mga paggagamot sa kanya, meron kayong mga ganong binibigay sa kanila? Well, para kasi sa amin, bakit namin tutulungan ng Manila Zoo sa mga responsibilidad nila, sa mga obligasyon nila? Ito yung makakatulong sa kanila para ma-uplift yung reputation nila na gagawin nila yung tama para sa elepante. So yung pagbigay ng medical attention, yes, nagpadala kami ng elephant expert noong May. Okay. Last year, si Dr. Richardson. At siya ang nagsabi na kailangan na talagang mailipat si Mali sa isang sanctuary. Okay. At sinabi rin niya na fit si Mali mag-travel. Nung panahon na yun? Yes, nung May pa po. It Last has been, year? Oo. Yes, opo. It has been 9 months. Okay. Doc, ano masasabi niyo po doon? Tinanong na po rin sa Congress yan. Sinabi po, pinatanong ng isang congressman, nakalimutan ko po sino yung sabi. Sinabi ba kayo sa Manila Zoo ay tatanggapin nyo ba ang tulong ng PETA kung sakali man dito sa mga problema na nakikita nyo? Sabi ko po, we are very open to constructive criticism. Okay. Binalik po sa kanilang kayo, pwede nyo hubang tulungan. Animal welfare starts now po. Yun ang pinabi po namin ibinaano. Kung gusto nyo tumulong, tulungan nyo kami dito ngayon. Bakit po meron kami mga active volunteers na kagaya po ng mga Gatchitorena at saka si John Chua na wala pong hinihiling. Pumupunta po sila doon para tulungan kami. Wala po silang hinihiling para sa na ipapalit po namin. Walang kapalit. Wala Doc, ito tatanong ko lang. Halimbawa ba inalis si Mali sa Manila Zoo? Yan ba yung makaka-apekto doon sa dating ng mga taong nagpupunta dyan? Mababawasan ba? Sa tingin niyo, ang aking palagay po, no, hindi sa hindi makakaano dahil very Isa sa main attractive po attraction kasi siya dun, because of the low entrance fee naman po kasi. Oh, yeah, Yun I know po. pangmasa po kasi ito. Oo, eh. yeah, Pero opo. syempre, gusto po makita ng mga bata, mga lahat po ng visiting Dahil patrons nag-iisang na gusto po elepante ang nga siya. elepante. Dahil ito po ay ang Manila Zoo lang po ang merong mga the large land mammals which is the elephant at saka yung hippopotamus. So yung uniqueness niya, kumbaga, kasi siya lang ang Siya nga masasama lang. doon, Siya nga gaya lang. na sinabi mo. Jana, sa tingin mo, yung mga... Ano po ba ang natututunan ng mga bata sa Manila Zoo? Pag nakakita sila ng elepante, matututunan nila na malaki palang hayop ang mga elepante. Pero tama ba na ipakita natin sa mga bata yung ganong klaseng state ng elepante, na may sakit siya, na nag-iisa siya, wala siyang kasamang ibang elepante doon. Bakit naman tayong lahat, hindi tayo nakakita ng dinosaur, pero alam natin ang tungkol sa mga dinosaur, alam natin ang mga itsura nila, alam natin ang iba't ibang uri ng dinosaur, pero hindi tayo nakakita ng dinosaur. Ito na sana yung magandang pagkakataon para ipakita natin sa mundo na ang Pilipinas ay nagpapahalaga sa animal welfare issues. Na tanggapin natin, hindi natin kayang pangalagaan ng isang elepante, hindi natin kayang ibigay ang pangangailangan ng mga elepante. Kaya bakit hindi natin siya pagretiruhin na? Total naman 36 years na siyang nagpapasaya ng mga Pilipino. So, Jana, meron lang mga litrato si Doc, no, Susan, para ipakita sa atin pakita kung paano nila inaalagaan si So, Mali. ito po yung Yung mga mga behavioral galag- enrichment po. Okay. Ito po yung ginagawa namin behavioral enrichment para kay Mali, para lumabas po yung natural behavior niya. So, meron pong there's the sand pool, meron pong dito inilalagay po namin prutas dun sa kanyang lubloban. Tapos meron po rin kaming hinahang na mga
apparatus para tinatapik po niya kasi parang browsers po sila eh. Okay. Tapos meron po rin dito, ito po yung mga protected containers na tumutulong po sa amin para ma-submit po nga ni Mali ang kanyang mga different parts of her body para magawan po namin ng paraan. Lagi po silang nasa Manila Zoo. They are there Wednesdays and Thursdays po. Yung ginagawa bang ito, Jana, hindi pa sapat para si Mali talaga masabi natin naaalagaan naman dyan sa Manila Zoo? We acknowledge talaga the effort of the Manila Zoo para sa mga, yung mga behavioral enrichment program nila para kay Mali. Pero hindi talaga siya sapat eh. In the wild, elephants roam up to 50 kilometers a day. Isipin niyo kung gaano lang kaliit yung kulungan ni Mali. Wala siyang kasamang ibang mga elepante. At para sa mga babaeng elepante, ang grupo nila o yung herd nila yung pinaka-importanting bagay para sa kanila. At lahat ng elephant experts ay nag-a-agree na ang pagkulong ng mag-isa sa mga female elephants, ang pinaka-cruel na thing na pwede mong magawa para sa mga elepante. Jana, bakit daw kailangan yung pagpaprotesta ng PETA naked? Ayan, hindi ba naman nauubuso yung mga kababaihan? Kasi ang dami na pong hakbang na ginawa ng PETA para makuha ang atensyon ng mamamayan, ng sambayan ng Pilipino, ng gobyerno po natin. Pero parang walang nangyayari, parang nagbubulag-bulagan ng lahat. Pero napansin ko, bakit kailangan every time na may advocacy, kailangan nakahubad o nude? Kasi yun yung naked yung nagka-catch mga talaga ng attention ng mga tao. Hindi naman naaabuso o na... Hindi naman yung po, mga hindi naman kababaihan. naaabuso yung mga kababaihan Sa dito tingin mo, dahil- mas effective yan? Ganun. Mas makakatawag ng pansin para yung gusto ninyo iparating na mensahe makarating talaga ng malinaw. Mapansin talaga. Malinaw ang mensahe. Yes, opo. Dahil ang trend ngayon talagang pag nakakita ng sexing model, talagang napapatingin talaga ang mga tao. Bakit Pero no? hindi naman siya ginawa para maka-offend sa ibang mga grupo o sa ibang mga tao na ang paniniwala ay hindi dapat magpakita ng skin. Pero it works. And pangalawa, may consent naman po sa lahat ng mga models. So, Pero naging natin masasabi successful na naman siya. talagang it works. Dumarami ba yung mga nagpipetisyon? Yes, opo, dumarami. Araw-araw nadadagdagan ng supporters ni Mali para makalipat na siya sa sanctuary. Okay, Doc, kayo, tatanungin ko. So sa tingin nyo, halimbawa, gumaling na si Mali. Papayag ba kayo na siya ay ialis pa niyan talaga sa Manila Zoo gaya po nung sinasabi ng PETA? Ako po talaga ang pinaka-number one factor po ay age. Wala po talaga makakasiguro sa kanyang safe travel. At saka kahit pag-assimilate po, hindi lang po problema yung pagta-travel po. Pwede po yung pag-blend po niya dun sa herd. Pwede rin po siyang ayaw na nang tanggapin yung herd at pwede rin po siyang i-ostracize ng herd dahil po matanda. So sa madaling salita, dito na lang talaga si Mali para sa inyo. Dito na lang po at gagawa po kami lahat. Sabi ko nga, meron po kami mga ginagawang hakbang na rin. Nag-request na rin po kami nga sa mga upper management. Sana mapalitan din po rin namin yung kanyang sahig ng hard dirt para doon. Pero hindi niyo po nakikita yung importance na halimbawa kailangan ng socialization. Sinasabi kasi ng mga elepante ay highly social animals. Nag-interact po siya. Pero ang sinasabi po namin, nag-i-interact po siya sa amin. Kaya tuwing ini-interview po ako, nagtatanong po ako, kaya may aso ho ba kayo? Kung nag-iisa yung aso nun, ibig sabihin po, malungkot na yung aso na yun. Dahil nag-i-interact naman daw sa pag kanila. binigyan nyo siya ng pagkain, binigyan nyo siya ng tubig, binigyan nyo ng pagmamahal, ay maligaya po yun. Ganun po ang ginagawa namin kay Mali. She has been alone for how many years? Ang consider na po na kami ay pamilya po niya. Okay, Jana. Unless you grow a trunk, that's when Mali will consider you a family. Kailangan ng mga elepante, ang mga kaitsura nila, kamukha nila, kasi amoy nila, para maituring nila na pamilya. At yung sinasabi pala nila na, sinasabi pa po ni Dr. Manalastas na isa pang problema yung pag-assimilate sa herd. Hindi naman po pipilitin si Mali na makisali dun sa herd, doon sa sanctuary. Right now, meron pong 12 elephants, nadagdagan ng isa. Naging 12 na po yung elephants doon sa sanctuary. At yung mga namumuno ng sanctuary, they are experts in introducing new elephants to the herd. Imagine niyo po, lahat po ng mga elepante doon, lahat sila nanggaling sa iba't ibang lugar, iba't ibang sitwasyon. Yet nagsama-sama sila doon. Pero kung pipiliin ni Mali na mabuhay mag-isa, yung lugar po na ibibigay sa kanya doon sa sanctuary is still 100% better
than where she is right now. Okay. Ito, Jan- tatanong ni Sean why don't we have another companion for Dadala Mali? natin. Posible ba yun? Posible Dadala ba ka yun, na. Doc, na mag-halimbawa, mag-acquire tayo ng Kumuha pa ng isang elepante. isa pang elepante para may makasama na siya, para matapos na yung issue ng socialization, may makasamang kapareho niya? Well, sila nga ayaw po. Pero kung tatanungin niyo po nga ako, dahil nga po, baka mahirapan din po sila mag-assimilate. Yun po kasi ang amin baka mahirapan siya mag-assimilate doon sa susunod, kunyari may dadating. Kaya nga po yung problema doon Ang problema po doon, kung ililipat nyo doon at hindi naman siya makakapag-assimilate, hindi po siya mailalagay lang po siya sa isang maliit dahil yung sanctuary na po yun ay para sa lahat ng elepante. Kung ayaw naman po niya or ang problema po ay ma-ostracize siya, mas sa matatakot tingin din niya po. baka mas lalong Opo, may stress po Stress si Mali. talaga. And because of her age, babalik na naman po ako sa edad niya, napaka-delikado po talaga. Well, unang-una, may malaki ang chance na humaba pa ang buhay ni Mali kung maililipat siya sa sanctuary sa lalong madaling panahon. Pangalawa, ulitin ko lang na wala nga pong sapilitan na mangyayari kay Mali kung gusto niyang o ayaw niyang ang ibig mo sumali sabihin dun sa dyan, na mas herd. madali siya mag-a-adjust kung kapwa elepante ang makikita niya. Yes po, marami ng stories po na ganyan. Oo. Isipin niyo po lahat ng elepante nga doon sa sanctuary, hindi sila magkakasama na nagpunta doon. Sa iba't ibang lugar din sila nagpunta. At yung pagdala ng isa pang elepante dito, nag-agree po ako kay Dr. Manalastas na hindi po tama, hindi hindi pwede. advisable na magdala pa tayo ng isang elepante dito dahil sa liit ng kulungan ni Mali. Yung ngayon, pinagkukulong Talagang sa kanya. mag-aaway sila kung meron pang isa pang elepante na darating. Kung magkakaroon ng panibagong malaking kulungan, hindi na feasible yon at this point. Masyado bang mahal? Financial bang issue rito? Apart from yung pag-assimilate, yung pagkakaroon ng kasama? Financial reasons yung din? problema naman po talaga yung pag-assimilate dahil po matanda na po Si si Mali. Mali, Yun po ang problema po kasi. Alam niyo Hindi naman po, yung kahapon lang nailipat na yung elephant from another place in Thailand doon sa sanctuary. 70 years old po yung elephanteng yun. Okay. Pagdating po niya doon, nakapag-integrate siya ng maayos doon sa mga ibang elepante. Alam niyo, lagi po sinasabi ng Manila Zoo na hindi kami makapag-garantiya, hindi kami na magiging accountable kami sa kung anong masamang mangyari. Pero sa lahat po ba ng bagay may garantiya? Pagka po nagpunta kayo sa Thailand, Dr. Manalastas, hindi ko po magagarantiya na makakarating kayo doon ng safe. Wala pong guarantee sa lahat. Pero gagawin natin ng Kaya nga well-planned ito. Nagkukuha tayo ng mga eksperto. Eksperto po, paulit-ulit ko pong sasabihin, eksperto sa mga elepante ang kukunin natin para masigurado na magiging successful itong paglipat ni Mali. At want to dyan na share may something, pahabol lang ako. May tanong si I Will See You. Ano daw ba yung epekto sa mga bata sa pagpapakita ng hubad? Well, siguro dahil doon sa mga yung mga nagprotestang nakahubad, ano ba daw yung epekto noon sa bata kung mapanood nila yun? Diyan. Una-una, hindi naman talaga siya hubad na hubad. May mga takip naman po sa mga katawan nila. Pero clearly, nabasa po doon yung naked truth. Mali the elephant is suffering. Yun, yung epekto sa mga bata. Well, makikita nila na talagang lahat ng tao gagawin nila kung ano yung kaya nilang gawin para maipakita, para ma-send yung message ng maayos. Well, mali. Meron Mali gustong nung Maris. idagdag Si Doc talaga. Susan, Ang si kay Doc. Doc, dito na si Mali. Opo, walang Pero garantiya. meron po kayong pinapakita Opo, na, ito po yung nangyari po doon sa, unfortunately, dito po yung Subic Dolphin na dinala po sa Singapore World. So meron na pong welfare group na nagpa-file ng case dun sa government agency na nag-approve po. Kasi ang Ng sinasabi pagdadala. po nila, wild animals should not be transported. This is very stressful to the wild animals and they die in the end. Yun po ang sinasabi po ng Earth Island Institute at ang Philippine, yung POS po. POS. Opo, Animal Welfare Society. Sinabi na po ni Trixie, yung namamahala ng Earth Island Institute, na she is supporting the transfer of Mali 100%. Ang kaso ni Wenwen, yung dolphin, at si Mali ay completely different things. Si Wenwen po ay isang marine animal, si Mali po ay isang land animal.
sinabi na rin ng mga experts na ang pag-transport ng marine animals ang pinakamahirap, ang pinaka-complicated dahil lagi silang nag-overheat, lagi natutuyo yung balat nila. So, mahirap po talaga. At pangalawa po, yung pag-transport kay Wenwen from the Philippines to Singapore is purely for business. Hindi siya for the welfare of Wenwen. So, how sure are we na talagang supervised yan ng mga eksperto? Pero yung kay Mari, kinagarantiyan namin na yung mga magagaling lang talaga, pinakamagaling sa mundo, ang magsusupervise at magpaplano ng paglipat ni Mali. Okay, Doc. So sa inyo po, mananatili si Mali sa Pilipinas? Mananatili po dito si Mali sa Pilipinas dahil po ay ang pinakamalaki pong factor na ay yung age po. Okay, hindi siya kailangan ialis Hindi, dito. may tinatanong lang kasi si Awi, no, na parang hindi ba pwedeng magkaroon ng sanctuary-like dun sa loob ng Manila Zoo? Yun nga po, ginagawa po namin. Kaya nga po, ni-request ko na po sa upper management na bali pwede po namin, dalawa po kasi yung area po ni Mali, the expanded and the old. So, yung isang area muna po, i-convert nga po namin ng hard dirt, lalagyan po namin ng mga trees for natural trees, saka rubbing post. Parang tapos, yung usual opo, talagang lalagyan din namin ng vegetation para may ano po siya. Tapos, pagka natapos po doon, i-introduce namin siya sa kabila, then yung kabila naman po ang aayusin. Okay, dyan na. So, ano mangyayari kay Mali kung mananatili siya sa Pilipinas at ano yung mga next pa rin yung gagawin para i-push na si Mali ay dalhin sa Thailand? Ito po ang garantiya. Kapag nanatili si Mali dito sa Manila Zoo, patuloy na maghihirap yung kalusugan niya. Patuloy na magde-deteriorate yung kalusugan niya. Patuloy na magiging in pain siya dahil wala talaga siyang nakukuhang treatment dito sa Manila Zoo. Siguro kahiya-hiya kung abutan si Mali ng kamatayan niya dito sa Manila Zoo dahil meron na meron nang nag-o-offer ng solusyon ng mas magandang buhay para kay Mali. Pero nakikipagmatigasan tayo. Ayaw nating ibigay kung ano yung tama, kung ano yung nararapat para sa kanya. So, nananawagan talaga kami na suportahan po natin yung pag-transfer ni Mali. Pakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas nagbibigay ng kahalagahan sa animal welfare issues. Pagmamahal sa mga hayop. Okay, naku, maraming salamat. Pareho nang maganda yung cause talaga nila eh. Yung At saka syempre, yung mga iniisip nila, manonood din pero- natin, hati din sila eh. Oo, Merong nagsasabi na, sige, dapat dali na sa Thailand kung sa ikabubuti ni Mali. Yung iba naman, Tama. ubayaan na lang siya Halimbawa, dito. Kaya yung sinasabi ni Sean Susan, no, si Sean, nag-tweet din siya. Sinasabi niya na maganda rin daw makita ng mga kabataan yung ng personal. Yung mga elepante. Elepante. Yung sa Mahirap libro naman daw lang. ng future generations. Puro sa television lang makikita. Si Ray naman eh, sabi Pero, niya eh. hati eh. Sabi naman ni Ray Placique, wag na nating ipilit pagkakitaan yung elepante. Payagan na siyang dalhin sa Thailand. Anyway, mga observation po yun. observations Mga lang. Opinions. nanonood. Maraming salamat po, Dr. Donald Manalastas. Thank you so At much, syempre sa Dr. Diana Shana Sibilia Sibilia. para sa pakikipagkapihan at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga.